Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video, mga kaboses, ito tatalakayin natin mga kaboses, no? Nakakahiya at mukhang kawawa tayo mga kaboses, no, sa ating bansa ngayon sa kalagayan na ito mga kaboses, kasi po ewan ko lang kung ano po ang magiging reaksyon nito ni Presidente Bongbong Marcos Jr., lalo na po ni General Torre mga kaboses, di ba? Noon pa man, nang hindi pa nakaupo si General Torre mga kaboses, ay ipinagmamalaki na ng gobyerno mga kaboses na bumaba yung crime rate. Ngunit ano nangyari ngayon mga kaboses? Isa pong nakakagulat na pangyayari, no? Ito pong shinare mga kaboses ni Kifi Chu o ni Crisette Chu mga kaboses, na isa pong news article mula po sa balita ng Manila Bulletin mga kaboses. Nakalagay po rito, nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform na Hello Safe mga kaboses. Ibig sabihin, mapanganib raw ho sa turismo ang ating bansa mga kaboses. Babasahin po natin ang artikulong ito, ang laman po nito mga kaboses. Pagkatapos po magbibigay po tayo ng reaksyon. Dapat po ninyo ito malaman mga kaboses, no? Dahil nakasalalay po dito ang kinabukasan ng ating bayan kung palagi pong ganito mga kaboses. Nakakahiya naman. Ano bang ginawa, sabihin pa mamaya ng mga turista, ano bang ginagawa ng gobyerno nila? Bakit nagkaganon? Ano bang ginagawa ng kanilang kapulisan, ng presidente? Bakit ganon ang Pilipinas? Well, sa Pilipinas, di ba? Kilala mga kaboses sa mga magagandang tanawin, magagandang turismo, mga kaboses, tapos sisirain lang, no? Nito pong pagkadelikado ng bayan, mga kaboses, no? Dahil po sa pagpapabayan ng ating gobyerno. Basahin po natin. Ito pong mula po sa balita, no, mga kaboses, na website. Ayon po dito, nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform na Hello Safe. Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas. Imagine, 82.32%. Mga kaboses, ha? Ang banta raw ho ng ang banta raw po ng Pilipinas sa safety index po ng Pilipinas, mga kaboses, na sinundan ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa ikatlong pwesto na may 78.42%. Sa Asia naman po, mga kaboses, bagsak pa rin, ha? Ang safe index ng Pilipinas na nasa ika-30 pwesto. Nako po, kabaligtaran naman ito ng pwesto ng Singapore na nanguna sa nasabing kontinente na may 19.99 points. Sinundan ito ng Bhutan sa ikalawang pwesto na may 22.98 points. Mongolia sa ikatlong pwesto na may 27.85 points. Laos sa ika-apat na may 28.77 points at Armenia sa panlima na may 30.76 points. Ayon pa sa Hello Safe, mayroon umano silang 5 pinagbatayan upang masuri ang seguridad na tinutukoy nila sa isang bansa, gaya ng natural disasters, violence in society, internal at external armed conflicts, pati na po ang healthcare, mga kaboses. Samantala, kinilala naman sa buong mundo ang Iceland bilang pinakaligtas na lugar na maaaring puntahan ng mga turista na may talang 18.23 sa kanilang safety index. Sinundan ito ng Singapore na may 19.99, Denmark na may 20.05, Austria na may 20.31 at Switzerland na may 20.51. Matatandang noong nakaraang buwan ng Mayo na maglabas din
ng pinakabagong travel advisory ng Estados Unidos kung saan inaabisuhan nilang limitahan ang pagpunta sa rehiyon ng Mindanao, partikular na sa Sulu at Marawi. Kaugnay nito, nauna ring maglabas ng travel advisory ang China hinggil pa rin sa banta umano ng seguridad sa buong bansa na dinidipinsahan naman ng palasyo at sinabing nagkakaroon lamang daw ng paghuli sa mga dayuhang gumagawa ng illegal sa bansa, mga kaboses. Now, reaction tayo. Nakakahiya, no? Ilang pati po ang US, 'di ba, nakapagsabi na rin po, mga kaboses, 'di ba? Naglagay na po sila ng travel warning advisory, mga kaboses. Tapos ngayon lumabas na naman ito, 'di ba? Pati China, no, mga kaboses, nagbigay rin ng travel advisory at ngayon lumabas ang datos na ito, mga kaboses. Nakakahiya kasi sa kanino ba ito magre-reflect? Unang-una, sa leadership, mga kaboses. Ano bang ginawa ng presidente? Bakit naging delikado ang bansa nila? Naging pabaya ba? Ano bang ginawa ng PNP? Ha? Mga kaboses? Naging pabaya rin ba? So, mapapatanong talaga, lalo na po ang mga turista, mga kaboses. Kasi sa buong mundo, nakakahiya kung nanguna po ang Pilipinas, no? Sa meron pong 82% na banta po, mga kaboses, sa safety index po ng ating Pilipinas, ng ating bansang Pilipinas, mga kaboses. Ang pinagbatayan po ito, isa-isahin natin, natural disaster. Alam naman po natin, mga kaboses, na hindi mo talaga ma-feel na safe ka dito sa Pilipinas. Lalo na po biglang bumagyo, no? What if tamaan ng bagyo, no? Mga kaboses, yung mga turista dito. Alam natin na yung mga flood control projects, wala namang di ba? Wala naman talaga tayong nakikita. Patuloy ang mga pagbaha, mga kaboses, di ba? Marami po ang mga namamatay tuwing may baha. Marami po nagsilikasan. Wala pong madaanan na daan, mga kaboses. Dahil alam po natin, nakawawa na talaga ang Pilipinas, no? Habang merong mga dambuhalang mga proyekto, mga kaboses dyan, ewan ko lang kung saan na napunta yung mga bilyon-bilyong pera, no? Na nilalagay, mga kaboses, no? Para po sa response ng atin pong mga disasters, no? Gaya po ng flood control projects, no, na pinagmalaki ng ating gobyerno, pinagmalaki ni Presidente Bongbong Marcos Jr., na wala naman tayong nakita, di ba? Patuloy pa rin ang pagbaha. Mas lumalala pa nga ngayon eh. Di ba, mga kaboses? Konting pagulan, bumabaha na. So, isa yan sa posibleng nakita nila, mga kaboses, dahil napabayaan rin ang response sa ating natural disasters dito, mga kaboses, sa ating bansa. Parang hindi ka talaga safe. Mismong mga Pilipino nga, hindi nga safe eh. Di ba? No? Wala nga klaro na evacuation centers kung sakaling merong mga sakuna, mga kaboses. Ito pa, violence in society. Ito, grabe ito. Makikita natin always sa balita, may hold up, may kidnap, may carnap, mga kaboses, may nakawan, meron pong nanluloob sa mga bahay, nagnanakaw, mga snatcher, no? Grabe ngayon, droga. Yan. Rape. Grabe po, mga kaboses, no? Nangyayari sa ating bayan. Which is nakikita po yan, sa mga balita. Si Auntie Claire lang po siguro, si Attorney Claire Castro lang siguro yung hindi nakakita kasi wala naman daw siya nakikita sa labas na delikado, mga kaboses. May mga barilan, no, na nangyayari, di ba? Bigla may walang balita sa isang araw na walang dugo, mga kaboses. Araw-araw madugo talaga ang balita, no? So sino bang hindi matatakot dito? Natatakot nga ang mga Pilipino eh, nasanay na, mga kaboses. Yun pa kayang mga turista. Pangalawa, ngatlo, internal and external armed conflicts. Nanguna, civil war, terorismo, no? Kasi may leader na talagang seryoso sa tuligsa sa terorismo, mga kaboses, sa pamamagitan po ng paggasto, no, ng confidential funds, ganon, mga kaboses,
para sa ating national security ay binibira po ng gobyerno at nagkikipag-alyansa po sila ngayon sa mga organisasyon o mga party list na kilala na may koneksyon doon sa mga terorista. So, para na rin sinusuportahan yung mga terorista, mga kaboses. At yung mga taong galit sa terorismo, kinakalaban. No? Ganyan nangyayari ngayon dito sa ating bansa eh. Hindi na-address ang root cause ng armed conflict kasi nga, no? Ayaw ng gobyerno siguro ng ayaw siguro nila ng peaceful na bayan, mga kaboses. Ito pa, yung sigalot pa sa China, mga kaboses, palagi na lang tayong pinapakita natin na as if astig tayo. Mga kaboses, ha? Kumakapit sa US, no? Para ipakita sa China na matigas tayo, mga kaboses. So yan ang nangyayari sa timbayan ngayon. Ito pa, healthcare, no? Nako po, problema ito sa ating bayan, itong healthcare. Hindi nga maka-access yung mga Pilipino. Paano pa kaya yung mga turista, mga kaboses? 'Di ba? Halos po ng mga ospital, no? Ilang doktor lang sa isang ospital, sa isang doktor, ilang rooms po ang iniikot ng doktor, mga kaboses. Medyo mahirap talaga yung ang sitwasyon ng ating bansang Pilipinas. Kaya hindi ko naman po ito ma-question kasi mukhang totoo naman talaga ito kasi nakikita naman talaga natin yung mga pangyayari, mga kaboses. Ang delikado lang dito, sana kumilos na, gumalaw na po at I'm sure taranta po si Torre at si Presidente Marcos nito, mga kaboses, kasi maapektuhan ang ating ekonomiya, no? Lalo na po sa ating turismo, mga kaboses. Delikado po yan, no? Kasi yung mga turista, nag-aabang lang din yan ng mga advisory, no? Online, mga kaboses. Kung pag nakita nila ito, na ay, nako, delikado pala sa Pilipinas. Huwag na lang tayong pumunta doon. Kapag hindi pa rin natin nakikita na safe tayo at hindi pa rin natin nakikita na nag-function ng gobyerno nila to address, no, ang mga threat, mga possible threat sa Pilipinas, mga kaboses, ang gulo sa Pilipinas hindi pa rin na-address, ay huwag na muna tayong pumunta. Di apektado ang turismo natin, mga kaboses. So, yan. Sana makita nila Presidente Marcos yan at Torre. Hindi puro ano na lang hindi puro ano na lang, mga kaboses, pinipilit kasi nila na safe ang Pilipinas na hindi naman talaga, mga kaboses. Huwag na natin lokohin natin sarili. Bagkos, gawin natin kung anong tama. No, mga kabos. Kayo, reaction po ninyo, opinion, suggestion regarding po sa tinapag-usapan ngayong araw, mga kabos. God bless po sa inyong lahat and please subscribe and click the notification bell po para updated po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, no, dito sa ating bayan, mga kabos. Mga nangyayari po sa ating bayan. God bless po sa inyong lahat and ako si Kaboses Win sa Standpoint Analysis. Bye-bye.